Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Paglipad nila sa airport ay binati ni Chen Fan si Kyong at ang kanyang mga magulang, nang biglang natuon ang paningin niya kay Master Zai. O nandito rin pala ito, sambit niya, maayos na raw ba ang mga bagay-bagay sa Dragon Hall? Nagbigay galang si Master Zai, nagsabing ginulat ni Master Chen ang buong mundo puwersahang pinasuko ang US, kaya sino pa raw ba ang mga ngahas na mang-offend sa kanilang Dragon Hall at Baekhyong sect? Ilang sandali pa ay nagtanong si Kyong kay Chen Fan kung alam ba nito na sikat na ito ngayon. Ito raw ngayon ay tinatawag na ng mga tao bilang Super Chen at sinasabi ng mga tao sa internet na ito ay rank 6th sa greatest superhuman in the world. Seriously, hay, sambit ni Chen Fan, napatingin sa ekspresyon ng kanyang mga magulang, partikular sa kanyang ama. Nagtanong kung ano ang problema, ito raw ba ay apektado pa rin ng curse. Sinabi ni Mrs. Wang Yun na nagpadala raw ng tao ang grandpa ni Chen Fan mula sa Yanjin City. Grandpa, patanong na sambit ni Chen Fan. Ang tinutukoy ni Mrs. Wang Yun na grandpa ay ang kanyang ama, ang patriarch ng Wang family. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, magli-5 taon na raw magmula nung siya ay ma-rebirth. Unti-unti siya ay nakakagather ng fame at umaakyat sa tuktok ng mundo, tapos ngayon bigla na lang nagpadala ng tao ang Wang family upang hanapin siya, malamang may kung anong bagay raw na nangyari. Xiao Fan, dagdag ni Mrs. Wang Yun, ang grandpa raw nito ay nagpadala ng tao upang imbitahin sila sa Yanjin City para sa Chinese New Year. Ano raw ba ang gagawin nila? Kung ayaw rong pumunta ni Chen Fan doon, tatanggihan niya ang imbitasyon. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang gusto raw ng kanyang ina na pumunta doon sa Yanjin City kasama siya. Mukhang gusto nitong ipakita kung gaano siya ka-proud, ngunit iyon ay hindi magiging ganoon kadali. Alright, pupunta raw siya doon upang gawing proud ang kanyang ina at wasakin ang kanyang regrets. Siya ay isang disappointment sa kanyang nakaraang buhay, noon hindi ito makabisita sa Wang family ng mayroong pagmamalaki. Why not, sambit niya sa kanyang ina. Ilang taon na rin daw mula nung huli silang bumisita doon, kaya sige, pumunta raw sila doon. Really, patanong na sambit ni Mrs. Wang Yun, at sinabi naman ni Chen Fan kay Kyong na sumama ito sa kanila, na agad namang sinang-ayunan ni Kyong. Sa kabilang dako naman ay makikita ang dalawang babaeng ito. Ang babaeng blonde ay nagngangalang Qin Yaner, nagmula sa powerful na Qin family, isang elite na family ng Yanjin City. At si Qin Yaner din ay isa sa most famous beauties ng Yanjin. Habang ang isa naman ay si Yi Ren, nagmula sa mayamang Yi family. Yi Ren, sambit ni Miss Yaner, alam daw ba nito na nag-arrange ng marriage ang kanyang grandpa para sa kanya nang hindi niya man lang nalalaman? Ito ay isang joke, hindi raw ba? Ngunit sumagot lang si Miss Ren na ano pa raw ba ang magagawa nila, kailangan nilang gawin ang mga bagay-bagay para sa kapakanan ng kanilang family. Sinabi ni Miss Yaner kay Miss Ren na talagang naiinggit daw siya rito, dahil ang isang young genius na tulad nito ay allowed na mag-decide para sa kanyang sarili at maaari rin itong gumawa ng sariling choice para sa kanyang marriage. Ngunit sumagot lang si Miss Ren na mayroon silang magkaibang circumstances, ngunit bilang kabilang sa noble family, sila ay uunlad lamang sa pamamagitan ng marriage alliances. Ini-insist daw ni Mr. Chi na ipakasal ito sa Wang family. Ganun pa man, sa tingin niya iyon ay imposible, dahil ang nasa isip niya na inirereto nila kay Miss Yaner ay mayroon ng nobya, at hindi niya raw na-imagine na mag-agree ito sa marriage na ito. Kaya sa ngayon ay maging kalmado lang daw si Miss Yaner at gawin ang sinasabi nila. Maybe soon mare-realize daw ng grandpa ni Miss Yaner ang kanyang pagkakamali. Fine, tugon ni Miss Yaner at lumipat ang eksena sa isang kotse na minamaneho ni Chen Fan. Xiao Fan, sambit ni Mr. Kexing, ano raw ba kaya sa tingin nito ang dahilan kung bakit sila inimbita ng grandpa Wang nito na sa Yanjin mag-celebrate ng New Year? Ngunit sumagot si Mrs. Wang Yun na ano pa raw ba ang ibang dahilan? Malamang narinig na raw nito ang patungkol sa mga achievements ni Chen Fan, kaya gusto na nitong bumalik sila at maging parte uli ng Wang family. Sinabi ni Chen Fan na si Wang Zhongguo ay napakatuso at napaka-calculating, alam na alam nito kung ano ang gusto niya. Well, kahit na ano pa man, tugon ni Mr. Kexing, siya raw ay impressed, at nakakaramdam siya ng since narito si Chen Fan. Hasambit ni Miss Wang Yun, wag daw itong umasta na parang master ni Xiao Fan, baka nakakalimutan na nitong si Xiao Fan ay si Super Chen na ngayon,
na siyang naging dahilan upang mapangiti si Anya at mapapigil ng tawa si Kyung. Ilang sandali pa ay tumawag si Uncle Zong kay Mrs. Wang Yun, at sinabi ni Mrs. Wang Yun na nakarating na sila, makikitang naglakad na nga sila, at sinabi ni Uncle Zong na sige susunduin niya raw sila. Xiao Fan sambit ni Kyung, grabe, napakaganda raw dito, hindi raw ba't maganda kung magkakaroon sila ng bahay dito. Tingnan daw nito ang mga maple leaves na yun, tiyak na napakaganda raw dito kapag umulan na ng nyebe. Sure, tugon ni Chen Fan, maaari niya rong bilhin ang buong mountain na ito para kay Kyung at makikitang mayroon silang nakasabay na mga youngsters. Ang lalaking ito ay si Zhang Yu, nagmula sa Zhang family ng Yanjin. Hasambit niya kay Chen Fan, ang North Mountain daw ay punong-puno ng mga noble families at mga tycoons, tapos iniisip nitong mabibili nito ang buong kabundukang ito para lang iregalo. Hahanikaya raw ba nitong kahit na magtayo man lang ng villa dito? Ngunit hindi ito pinansin ni Chen Fan. Ano, sambit ni Zhang Yu sa kanyang isip, hampas lupa ang lakas naman daw ng loob nitong i-ignore siya. Hey Yu, sigaw niya, alam daw ba nito kung nasaan ito? Maghanap daw ito ng salamin at pagmasdang mabuti ang kanyang sarili. Umalis na ito rito ngayon din dahil kung hindi tatawag siya ng security at ipapatapon ito palabas. Makikita ang reaksyon ng ama't ina ni Chen Fan nang biglang dumating ang isang babae. Ang Xiao Yun, ikaw ba yan? Tanong nito. Bakit hindi raw nito sinabi sa kanila na pupunta raw pala ito sa Yanjin? Hasambit naman ni Mr. Wang Yun, hindi raw ba't ito ay ang anak ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki? Ito ay si Chen Chen, tama? Oo, auntie, ako ito, tugon naman ni Miss Chen Chen. So ang kasama daw ba nito ay ang kanyang husband, at ang nasa likod nila ito raw ba ang kanyang pinsan? Wang Chen Chen, sambit naman ni Zhang Yun, nagtanong kung kilala niya ba ang mga ito. Wala pa raw siyang naririnig patungkol sa mga ito. Tugon ni Miss Chen Chen, napasabi sa kanyang isip na ito ay personal matters ng kanilang family. Ano raw ba ang sasabihin niya? Asaad naman ni Zhang Yun, malamang ang mga ito raw ay kanyang mga malalayong kamag-anak. Well, tugon ni Miss Chen Chen at idinagdag sa kanyang isip na ang family ng kanyang aunt ay itinakwil ng Wang family, at nagpatuloy sa train of thought na ito. Well, dagdag naman ni Zhang Yun, para sa kapakanan ni Chen Chen palalagpasin niya raw ang bagay na ito. Sinabi kay Chen Fan na ngunit tandaan daw nitong wag i-offend ang sino mang nakatira rito sa kabundukang ito, isang pagkakamali lang pagsisisihan daw nito ng husto. So ikaw ba ang overlord dito or something, sambit ni Chen Fan at idinagdag na hayaan nitong sabihin niya ang isang bagay, siya ay hindi nagmula sa Wang family at maniwala raw ito sa kanya kapag nagbitaw pa ito ng mga bagay na hindi kaaya-aya hindi ito makakaalis ng buhay mula sa kabundukang ito. Kaya lumuhad ito sa harap niya at humingi ng kapatawaran, baka sakaling magbago pa ang isip niya at makikita ang reaksyon ng iba. Zhang Yu, sambit ni Chen Chen, ano, sigaw ni Zhang Yu, gusto nitong lumuhad siya. Sino raw ba ito sa tingin niya? Ngunit hindi pa man natatapos ni Zhang Yu, binigyan na siya ng sunod-sunod na sampal ni Chen Fan. Ano, sambit ng isa, nababaliw na raw ba ito? May idea daw ba ito kung ano ang ginawa niya? Nang biglang dumating si Uncle Zong, ang personal secretary ni Old Master Wang. Mr. Chen, my lady, bungad niya, patawad daw sa paghihintay. Pakiusap, sumunod ang mga ito sa kanya, hinihintay na sila ng Old Master. Nagbaw uli sa harap ng mag-asawa, patawad daw sa paghihintay. Hasambit naman ni Chen Chen, unusually si Uncle Zong daw ay napaka-dignified. Bihira lang itong ngumiti at nakikipag-usap ng mayroong paggalang sa family ni Aunt Wang. Napahawak naman si Zhang Yun sa kanyang bibig, napasabi sa kanyang isip na mayroon dong mali rito. Ayos lang yun, tugon ni Mrs. Wang Yun, ayos lang daw yun sa kanila, at nagtanong naman si Uncle Zong kung mayroon bang nangyari. Lumapit naman si Chen Chen, nagsabing na offend ni Zhang Yun si Aunt Xiao Yun, kaya tinuruan daw ito ng leksyon ni Cousin Chen na siya namang ikinainis ni Uncle Zong. Nag-apoy ang mga mata habang nakatingin kay Zhang Yu. Xiao Fan, sambit ni Mr. Kexing, wag na raw nilang palakihin pa ang bagay na ito. Idinagdag ni Mrs. Wang Yun na hinihintay na sila ng grandpa nito doon, wag na raw silang magdulot pa ng trouble dito. Fine, tugon ni Chen Fan, at nauna nang umalis kasama si Kyung, at makalipas ang ilang sandali ay narating na nila ang residence ng Wang family kung saan bumungad sa kanila si Wang Kekan, binati ang kanyang kapatid at si Mr. Kexing, brother, tugon naman ni Mrs. Wang Yun, at sinabi ni Wang Kekan na pumasok na sila, hinihintay na sila ng matanda doon sa loob. Ilang sandali pa ay binuksan na ni Mrs. Wang Yun ang pinto. Mother, father, bumalik na raw siya.
Welcome back, bungad ni Grandpa Wang, at nagtanong naman si Grandma Wang kung bakit dinala pa nito ang dalawa para daw ba magyabang. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa lahat ng members ng Wang family ang grandma niya na ito ang pinaka hindi siya gusto. Kinasusuklaman nito ang kanyang ama, hindi ito masayang makita sila. Xiao Fan sambit ni Mrs. Wang Yun, nasaan na raw ba ang manners nito magbigay galang ito sa kanyang mga grandparents. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na greetings Mr. Wang, yun lang, sabay baling ng tingin. Idinagdag sa kanyang isip na magmula nung siya ay ma-rebirth na kapag decide na siya na magiging mabait lang sa mga taong naging mabait sa kanyang nakaraang buhay, at maging disrespectful sa mga naging disrespectful sa kanya. Xiao Fan sambit ni Wang Kekan dapat magbigay daw ito ng mas maayos na paggalang. Ang mga ito raw ay kanyang mga grandparents, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung kilala niya ba ito na siyang nagpagulantang kay Wang Kekan. Sinabi ng uncle ni Chen Fan na siya ang Uncle Wang Kekan nito. Uncle, patanong na sambit ni Chen Fan sino raw ba ito sa tingin nito upang ituring ang sarili nito bilang kanyang uncle. Makikita ang reaksyon ni Wang Kekan. Sister, ganito raw ba nito pinalaki ang batang ito? Hindi malaman ni Mrs. Wang Yun kung ano ang sasabihin. Alright, that's enough, sabat ni Grandpa Wang. Since umuwi na si Xiao Yun sa araw na ito, Kekan sabihan nito ang kanyang mga kapatid na magkakaroon sila ng dinner mamayang gabi. Ito ay isang magandang okasyon upang magkaroon sila ng family reunion. Oo, tugon naman ni Wang Kekan. Sa isang sulok naman ay makikitang nag-o-obserbo ang tatlong ito. Sinabi ng isa na narinig niya rong narito ang family ni Aunt Wang Yun. Ang anak nito ay si Super Chen. Nakita niya sa internet ito ay rank 6th sa lahat ng superpowers ng buong mundo. Idinagdag ng babae na kung iyon ay totoo, then malamang ang young man na iyon ay ang anak ni Aunt Wang Yun. Sa tingin niya raw ito ay gwapo. Sa labas naman ay nagtanong si Wang Hao kung iyon ba ay si Chen Fan. Si Wang Hao ay pinsan ni Chen Fan, anak ng kanyang second uncle, habang ang isa naman na nakaupo sa bumper ng kotse ay si Wang Ben, kapatid ni Wang Hao. Hasambit ni Wang Ben ang una raw nitong ginawa pagkarating nito rito sa Yanjin ay ang bugbugin si Zhang Yu. Ni disrespect pa nito ang kanilang grandpa at grandma, at bukod pa dun sinabi rin nitong hindi qualified na maging kanyang uncle si Uncle Wang Kekan. Ang babaeng ito naman ay si Han Junli, fiancé ni Wang Chen, kapatid ni Han Hongkong ng Han family. Super Chen patanong na sambit niya iyon daw ay ridiculous, ni sino raw ba ang nakakaalam kung totoo ba ang rumor na yon. Idinagdag naman ni Wang Chen na kung iyon man ay totoo o hindi, ito ay isang powerful na tao na qualified na makipag-share ng table sa mga leaders ng mga major families ng Yanjin. Siya nga pala si Wang Chen ay ang anak ni Wang Kekan, kuno isang genius na young master ng Wang family. Hehe, sambit ni Wang Ben, gusto nitong irespeto nila ngunit hindi sila nito kinikilala bilang family, ito raw ay nakakatawa. Nang biglang mayroong lumabas Wang Chen everyone, pumasok na raw ang mga ito at ilang sandali pa ay nagkaharap-harap na nga ang mga magpipinsan. Makikita ang reaksyon ni Grandma Wang at makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Wang Kekan kay Wang Chen na ang auntie nito at ang kanyang family ay nagmula pa sa malayo gumawa ito ng arrangements. Patuloyin niya ang mga yon sa 5th villa na nasa mountainside. Nang biglang hinampas ng isa pang uncle ni Chen Fan ang mesa, iniisip daw talaga ng batang iyon na siya ay ganoon ka-important ni hindi man lang nito nire-recognize ang kanilang existence. Ito raw ay napaka-disrespectful at uneducated. Oo, tama yun, dagdag ng isa pang uncle ni Chen Fan, iyon daw ay kalabisan na. Sinabi ni Grandma Wang kay Grandpa Wang na dapat i-deal daw nito ang batang iyon, after all apo niya ito. Ngunit sinabi lang ni Grandpa Wang kay Wang Chen na since ito ay ang siyang heir ng kanilang family, ano raw ba sa tingin nito? Grandpa, tugon ni Wang Chen na iintindihan niya raw ang ibig nitong sabihin, ngunit ang family daw ng kanyang auntie ay napaka-shameless. Besides, ang Wang family ay isa sa mga major na noble family rito sa Yanjin, bakit naman daw nila kailangan umasa pa sa mga iyon? Oo, tama, sambit naman ng kanyang mga uncle, tama raw si Wang Chen. Makikita ang reaksyon ni Grandpa Wang, nasasabi lang daw nila ang lahat ng ito dahil sa hindi pa nila narinig ang patungkol sa latest exploit ni Chen Fan. 2 weeks ago puwersahan nitong pinasuko ang United States Navy Pina Retreat. Makikita ang reaksyon ng tatlo, ano pasigaw na sambit naman ni Wang Chen sa gulat. Hadagdag pa ni Grandpa Wang ni mayroon daw ba sa kanila rito na kumalahati man lang sa kapangyarihan na mayroon si Chen Fan.
Sa tingin daw ba talaga nila iimbitahan niya rito ang mga iyon ng walang malalim na rason? Sa kasalukuyan ang kanilang family ay nagdi-decline na, at kapag nawala na siya ano raw ba sa tingin nila ang gagawin ng ibang mga families? Kailangan nila si Chen Fan upang mapanatiling in check ang kanilang mga kalaban. Tinanong niya si Wang Chen kung kamusta na ba ang mga bagay-bagay patungkol sa Qin family. Sumagot si Wang Chen na ang patriarch ng Qin family ay sumang-ayon ngunit si Qin Yaner ay tutol. Ngunit sinabi lang ni Grandpa Wang na ang approval ni Qin Yaner ay hindi na necessary, wala itong magagawa patungkol sa marriage. Nagtanong si Wang Chen kung paano naman daw ba ang patungkol sa Xiao family. Supposedly si Qin Yaner daw ay nakatakdang ma-engage sa Xiao family, tiyak na hindi raw papayag ang mga iyon. So what, tugon ni Grandpa Wang, ang mga iyon ay Qin family lang, bakit naman daw sila mababahala? Si Chen Fan na ang ipapahandle nila sa mga iyon, kayang-kaya nung wasakin ang Xiao family, Li family, at kahit na ang Qin family pa. Ganun pa man iyon ay baliwala kung hindi papayag si Chen Fan sa magiging marriage, kaya dapat na ma-ensure nila na bumalik si Chen Fan sa kanilang family upang magamit nila ito bilang tool. Naiintindihan ko, grandfather, tugon ni Wang Chen, at idinagdag sa kanyang isip na uudyukan nila si Chen Fan na wasakin ang Xiao family. Ganun pa man narinig niya wrong benefactor ng Xiao family ang Ye family ng Mount Yan. Kinabukasan ay tumungo si Wang Chen sa Fifth Villa, auntie-uncle sambit niya siya raw ay mag-ho-host ng party mamayang gabi sa Kunming Lake, maaari niya raw bang imbitahan na pumunta doon si Chen Fan. Of course, tugon naman ni Mrs. Wang Yun. Xiao Fan, samahan daw nito ang kanyang pinsan, of course, tugon naman ni Chen Fan. Perfect, saad ni Wang Chen, sige, dadaanan niya raw ito mamayang gabi. Ilang sandali pa ay may tinawagan siya. Hey Qin Tian, saad niya, ang fiancé daw ng sister nito ay pupunta sa party mamayang gabi, sabihan daw nito ang kanyang sister na pumunta rin sa party. Ibinaba ang phone, ngumisi. Pagsapit ng gabi sa Kunming Lake ay makikitang dumating na ang mga bisita, at maging si Qin Tian ay dumating na rin. Wang Chen, sambit ni Qin Tian, ito na raw ba ang may gustong maging asawa ang kanyang kapatid, na siya namang ipinagtaka ni Chen Fan. Hadagdag ni Qin Tian, lahat daw ng mga tao sa Yanjin ay alam na si Master Xiao Zuan at ang kanyang kapatid ang meant to be, ngunit bigla na lang nag-steer ng trouble ang Wang family na siya namang ikinagulat ng mga tao. Seriously, sambit ng iba, binabalak ng taong ito na agawin ang babae ni Master Xiao Zuan. Sinabi ng iba na ito ay malaking balita, ito ay magdudulot ng uproar. Hasambit naman ng iba, mukhang malakas daw ang loob ng fella na itong agawin si Qin Yaner. Fuck off kid, sambit ni Chen Fan, mayroon na raw siyang nobyo, wala siyang interest sa mga pinagsasasabi nito. Umalis daw ito sa harap niya na siya namang ikinainis ni Qin Tian. Ano, tinawag daw ba siya nitong kid? Young Master Chen, sambit naman ni Wang Chen, pakiusap, kumalma raw ito. Ito raw ay isang bagay na napagdesisyonan na ng Qin at Wang family, wala na raw silang magagawa pa patungkol dito. Hehe, saad naman ni Qin Tian kay Chen Fan, sa tingin daw ba talaga nito ang kailangan lang nito ang approval ng kanilang grandpa, hindi raw ito pakakasalan ng kanyang kapatid. Besides, once na mapag-alaman ni Brother Xiao Zuan ang patungkol dito, tiyak na hindi magwawalang kibo ang Xiao family. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, so nakapag-decide ang Wang family na gamitin siya, kung ang mga ito ay naging genuine lang sa pagsubok na pag-make up sa suffering na idinulot nila sa kanyang mga magulang, baka tutulungan niya pa raw ang mga ito, ngunit lumalabas na hindi raw pala sincere ang mga ito. Sa tingin daw ba talaga ng mga ito magpipigil siyang patayin sila dahil lang sa family relations na mayroon siya sa mga ito. Sinabi ni Wang Chen na ang kanilang grandpa ay naghahanap ng paraan upang mag-compensate sa mga magulang ni Chen Fan. Nagkataon lang daw na ang old friend nito ay mayroong napakagandang granddaughter na regarded bilang pinakamagandang babae dito sa Yanjin, at ito ay isang bagay na napagdesisyonan na ng kanilang family, at sinabi naman ni Qin Tian na kung gusto ng Wang family na mag-invite ng trouble hindi niya raw pipigilan ang mga ito. Ilang sandali pa ay dumating na si Miss Qin Yaner at Xiao Zuan na siyang umagaw sa atensyon ng mga bisita, at biglang mayroong bumulong kay Xiao Zuan. Hasambit niya napatingin kay Chen Fan at ganoon din si Miss Yaner. Young Master Xiao, saad ni Wang Chen, hindi niya raw na-realize na pupunta pala ito. O, tugon naman ni Xiao Zuan, Young Master Wang, patawarin daw siya nito sa pagpunta rito ng walang imbitasyon. Tumingin kay Chen Fan at nagtanong kung sino daw ba ito.
Sumagot si Wang Chen na ito ay ang kanyang pinsan na nagmula sa Chen family. Idinagdag sa kanyang isip na hindi niya sasabihing si Chen Fan ay si Chen Baeksyun, titingnan niya kung ano ang mga susunod na mangyayari. Good to meet you Mr. Chen, sambit ni Xiao Zuan sabay extend ng kamay patungo kay Chen Fan, ngunit tumingin lang si Chen Fan kay Miss Yaner. Wang Chen, sambit niya, ito na raw ba yung Chin Yaner na gusto nitong i-introduce sa kanya, ni hindi raw ito kasing ganda ng kanyang mga disciples. Hasambit ng mga tao na babaliw na raw ba ang taong ito, binabalak daw ba nitong i-offend ng gusto ang Xiao at Chin family. At sinabi naman ni Chen Fan kay Miss Yaner na umuwi ito at sabihin sa kanyang grandpa na hindi niya tatanggapin ang marriage na ito, at ni hindi niya raw ito pag-iisipan. Inilapat niya sa balikat ni Wang Chen ang kanyang kaliwang kamay, ito rin daw sabihin nito sa kanilang grandpa na ang kanyang marriage ay hindi isang bagay na ito ang magdi-decide at umalis na. Hasambit naman ni Miss Yaner sa kanyang isip, magmula raw nung bata pa siya kailanman ay walang nag-criticize sa kanyang appearance, ngunit ito tinawag siya nitong pangit, at ni-reject in public. At base sa mga mata nito ni halos hindi nga raw siya nito na-notice, damhim na patiklop ng kamao, kailangan niya rong kumalma, hindi siya maaaring basta-basta na lang mag-rush at manakit ng tao. Young Master Wang, sambit ni Xiao Zuan, mukhang ang pinsan daw pala nito ay something else, dalhin niya rin daw ito sa susunod na pagkakataon, gusto niya rong makipagkaibigan. Sige, tugon ni Wang Chen at idinagdag sa kanyang isip na pamalya siya, hindi raw ba kaya na na-discover na ni Chen Fan ang binabalak ng Wang family, at sinabi niya kay Xiao Zuan na wag na lang daw nitong pansinin ang pinsan niya, iyon ay napakabata pa at unrefined. Hasambit naman ni Chin Tian, nagtataka raw siya kung talagang mayroong magagandang mga disciple si Chen Fan na mas maganda pa kaysa sa kanyang kapatid, na siya namang ikinainis ni Miss Yaner, kinurot sa tenga. At nung inakala na ng lahat na tapos na ang drama, ay bigla na lang dumating ang patriarch ng Chin family sa pinto ng mansyon ng Wang family kasama ang lahat ng mga high-ranking officials ng Chin family upang i-propose ang marriage ng kanyang granddaughter sa Wang family. Nahulog ang lipstick ni Miss Yaner nang mapag-alaman ng patungkol dito, at sinabi naman ni Chin Tian na kukumprontahin niya ang kanyang grandpa, at iyon na nga ang ginawa niya. Ganun pa man ang pupuntahan niya na ito, siya ay hinarang ng mga guards. Patawad Young Master Chin, sambit ng isang, ngunit ibinilin raw ng family patriarch na ito at si Miss Yaner ay wag hayaang makalabas hanggat hindi pa ito nakakauwi, at kung ito raw ay magpupumilit, binigyan na sila ng order na gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Wala akong pakialam, sigaw ni Chin Tian, ngunit biglang sinabi ni Miss Yaner na tumigil na ito, ayos lang yun. At nakarating na rin maging kay Xiao Zuan ang balita. Ano, sambit niya, naging ulyanin na raw ba yung mga matatandang yun, ang lakas naman daw ng loob ng mga iyong galawin ang kanyang babae, iniisip daw ba talaga ng mga iyon na hindi niya sila papatayin, at nag-doorbell na nga si Patriarch Chin na agad namang pinagbuksan ni Mrs. Wang yun. Uncle Chin, Brother Dong, mubungad ni Mrs. Wang yun, pumasok raw sila sa loob. Nasa loob si Xiao Fan, at ilang sandali pa ay pinuntahan na nila si Chen Fan na pa-chill-chill lang bumangon, nagsabing sinabihan niya na ang mga yun, ang granddaughter nito ay pangit at ni ayaw niya rong i-consider na ma-engage doon. How dare you, sambit ni Mr. Dong, ngunit pinigilan siya ni Old Master Chin sa pamamagitan ng pag-ubo. Master Chin, alam niya rong ito ay lubhang napakahalagang tao kumpara sa kanyang granddaughter, ngunit ang totoo raw kasi ang marriage na ito ay napagkasunduan na bago pa man ito ipinanganak. Maaari daw nitong tanungin ang kanyang ina patungkol dito, alam nito ang lahat na siya namang ikinagulat ni Chen Fan. Kinumpirma naman ito ni Mrs. Wang yun, siya raw at si Mr. Dong mo ay dating matalik na magkaibigan, at humingi siya ng tawad kay Chen Fan. Old Master Chin, sambit ni Chen Fan, siguro naman hindi nito iniisip na may pake siya kahit na ito pa ay isang prenatal betrothal, hindi raw ba? Mayroon na siyang girlfriend at soon enough ay ma-engage na sila. Salamat daw sa kabaitan nito, ngunit mariin niya itong tatanggihan. Well Master Chen, tugon naman ni Old Master Chin, maaari naman daw nitong pakasalan ang dalawa, at makikita ang reaksyon ni Mrs. Wang yun. Old Master Chin, sabat ni Mr. Kexing, nagpapatawa ito, hindi raw ba? Paano naman daw magiging posible na dalawang babae ang pakakasalan ni Chen Fan? Sumagot si Old Master Chin na maaaring iyon daw ay imposible, ganun pa man si Master Chen ang pinag-uusapan nila rito, after all ito ay isang immortal master.
Napasabi si Wang Kekan sa kanyang isip na si Old Master Qin ay parehong serious at firm sa pagkakataong ito. Sinabi ni Grandpa Wang na mukhang isinusugal na nito ang future ng buong Qin family kay Chen Fan, at napatanong naman si Old Master Qin sa kanyang sarili kung nakagawa ba siya ng pagkakamali. Napatanong naman ang iba na nasa malayo kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi ng isa na hindi niya alam ngunit kung babase ka raw sa ekspresyon ng Old Master ngayon, lumalabas na nasettle na ang lahat at kumalat na nga ang mga rumors patungkol sa umano'y nalalapit ng pagsi-celebrate ng marriage ng Qin at Wang family. Hindi raw ba kaya na nagsanib puwersa ang mga ito upang labanan ang Xiao family? Talaga raw bang ayos lang para sa Qin family na maging isang concubine lang si Miss Yaner? Sa kabilang dako naman ay nagwala na si Xiao Zuan. Paano raw nangyaring talagang nang-ahas ang Qin family na i-humiliate siya ng ganito? Kailangan niya raw ma-meet ang kanyang grandpa ngayon din at inutusan ang kanyang servant na imbestigahan ang patungkol sa tunay na identity ng brat na iyon. Gusto niyang pagsisihan itong isinilang ito sa mundo. Consider it done, young master, tugon naman ng servant. Pag-uwi ni Old Master Qin ay pinagsisisigawan siya ni Qin Tian. Ano grandpa, nababaliw na raw ba ito? Gusto nitong maging concubine ang kanyang sister. Ano gusto raw ba nitong maging laughingstock ang kanilang Qin family sa buong Yangjin? Grandpa, dugtong naman ni Miss Yaner, papayag daw siya sa marriage, ngunit kung magiging concubine lang siya wag na lang. Ano sambit naman ni Old Master Qin, talaga raw bang ganito ang pag-iisip ng mga ito? Makikita ang reaksyon ng kanyang mga anak. Ay si dagdag ni Old Master Qin, ang akala niya raw maiintindihan nila. How disappointing. Father, sambit naman ni Mr. Dongmo, pakiusap, kumalma daw ito. Nire-respeto raw nila ang desisyon nito na makahanap ng husband para kay Yaner. Ngunit kung ito raw ay makaka-offend sa Xiao family hindi niya raw ito matatanggap. Ngunit sumigaw lang si Old Master Qin na talagang hindi pa rin nila naiintindihan. Dongmo, sa status na mayroon siya sa tingin nito, gaano karaming tao raw ba kaya sa buong mundo ang mapapabisita siya ng personal at mapabaw gaya ng ginawa niya sa Wang family kanina. Sinabi ni Mr. Dongmo na hindi niya raw ito naiintindihan. Ano, ang anak daw ba ni Xiao Yun ay mayroong ganoong uri ng power at authority? Sumagot si Old Master Qin na ang batang iyon ay nagmula sa Chen family na siya namang ikinagulat ni Mr. Dongmo. Chen family, teka lang, ang ibig daw ba nitong sabihin ay? Ang ibig daw ba nitong sabihin ang batang iyon ay si Chen Baixuan? Teka lang, sambit naman ng ibang mga anak ni Old Master Qin. Chen Baixuan daw ba ang sinabi nito? Of course, dagdag naman ni Mr. Dongmo, isang 20 years old young man na nagmula sa Chen family na mayroong stock-up personality. Sino pa raw ba ito kundi si Super Chen? Ano, dagdag naman ni Qin Tian, ang taong iyon ay si Chen Baixuan. Oh my God, ito raw pala ay ang kanyang idol na siya namang ipinagtaka ni Miss Yaner. Brother, sino raw ba ang Chen Baixuan na ito at bakit kilala nila ito? Super Chen, ano, nagbibiro daw ba sila? Ano, ito raw ba ay isang superhuman? Dad, sambit ni Mr. Dongmo, na iintindihan niya na raw ngayon, kung makukuha nila ang suporta ng taong iyon ang Xiao family ay baliwala, at maaari pa raw silang maging top family sa buong bansa. Tama ayon, dagdag ni Old Master Qin. Yaner, wag daw itong magalit sa kanyang grandpa, ngunit wala raw itong makukuhang benefits kung si Xiao Zuan ang pakakasalan niya. Yaner, dagdag pa ni Old Master Qin, si Chen Baixuan daw ay isang superpower na on par sa mga major na mga bansa. Kaya kahit na maging concubine lang ito ni Chen Baixuan maaari pa din itong makatuntong sa tuktok ng mundo upang i-enjoy ang glory. Ganun pa man, ang problema lang nila sa ngayon baka ayaw itong pakasalan ni Chen Baixuan. Hasambit naman ni Miss Yaner, sa kanyang isip, ang makatuntong sa tuktok ng mundo ay talaga wrong tempting, habang sa kabilang dako naman ay nagtanong si Chen Fan sa kanyang ina kung bakit ito pumayag. Nakita niya na raw ang Qin Yaner na iyon mas maganda pa si Qiong at ang kanyang sister Anya doon. Besides, dapat alam na raw nito kung ano ang binabalak ng Qin family. Of course, alam ko, tugon naman ni Mrs. Wang Yun, na appreciate daw ng gusto ng Qin family si Chen Fan na gusto na ng mga itong bigyan ito ng asawa bilang regalo. Makikita ang reaksyon ni Qiong. Hinawakan ni Mrs. Wang Yun ang kanyang mga kamay. Matagal na raw silang magkasama ni Chen Fan ngunit hindi pa sila naikakasal. Nilolook forward niya na raw na magkaroon ng maraming apo na siya namang nagpapula sa mga pisngi ni Qiong. Sinabi ni Chen Fan na gusto ng Qin family na may kasal sa kanya ang kanilang anak na babae upang makuha nila ang kanyang suporta at maging top family ng Yanjin na hihigit pa kaysa sa Xiao family.
Ni halos hindi niya na nga raw mapatawad ang Wang family tapos dinagdagan pa nila ng gotong ang apoy sa pamamagitan ng paggamit sa kanya bilang tool upang makuha lang ang gusto nila. Ang mga big families na ito ay nagpaplano under the table. Hay sambit ni Mrs. Wang Yun, hindi pa rin daw nagbago ang mga ito kahit 10 taon na ang lumipas. Mom, dagdag naman ni Chen Fan, maaari daw siyang maging lenient para sa kapakanan nito. Ganun pa man kapag ka nagpatuloy ang Wang family sa ginagawa nila wala na raw siyang ibang choice kundi wasakin ang mga ito. Sumagot si Mrs. Wang Yun na gawin nito kung ano ang kailangan niyang gawin, nandito lang siya upang suportahan ito nang biglang mayroong dumating. Master Chen, sambit nito, narito raw si Xiao Zuan may kasamang visitor at sinabi naman ni Chen Fan na papasukin nila ito. Pagpasok ni Xiao Zuan ay sinabi niya kay Chen Fan na inaamin niya wrong na underestimate niya ito. Ganoon din ang Wang at Qin family. Nagtagumpay ang mga ito sa pagpapainis sa kanya. Nagsagawa pa siya ng ilang hakbang at idinagdag na ang lalaking ito na nasa likod niya ay isang martial arts grandmaster. More importantly, kayang-kaya nitong durugan si Chen Fan gamit lang ang isang daliri hanggat utusan niya lang ito. O talaga ba, tugon ni Chen Fan? Idinagdag ni Xiao Zuan na mayroon lang itong dalawang pagpipilian, either mamamatay ito rito o lumayas sa Yanjin, maging matalino raw ito sa pagpili. At ano naman kung hindi ako pumili, tanong ni Chen Fan, kung ganun maghanda ka ng imit ang iyong tagapaglikha, tugon naman ni Xiao Zuan ngumisi ng mayroong pagyayabang. Hasambit naman ni Chen Fan habang nakatingin sa kasama ni Xiao Zuan, ito raw ba ay si Wu Shenhe na nagmula sa Wu family ng Northwest? Oo, ako nga, tugon naman ni Master Wu. Idinagdag ni Chen Fan na narinig niya rong ito ay nasa rank 8 ng Heaven's Chart kasabay ni Wu Xing magmula nung 3 years ago pa. Na master na rin ito ang Fist of the Dragon Fury hanggang sa mid-transcendent state. Tama daw ba siya? Oo, tama, tugon naman ni Master Wu. Kung ganun, dagdag ni Chen Fan, dapat kilala na raw nito kung sino siya at dapat alam na rin nitong hate niyang tinatakot siya, ngunit sumagot lang si Master Wu na wala siyang pake kung sino pa man ito, papatayin niya ang lahat ng gustong ipapatay sa kanya ng kanyang young master. What a shame, sambit ni Chen Fan. Sinabi ni Xiao Zuan kay Master Wu na basagin nito ang mga binti ng taong ito at itapon sa base Han Mountain, at nag-release na nga ng chi si Master Wu. Hasambit ni Xiao Zuan sa kanyang isip, at gaano naman daw baka makapangyarihan ang brat na ito, ito ay nasa mga 20 taon pa lang. Besides, kayang-kayang eber ng Xiao family ang magiging consequences kung sakaling mapatay man nila ito nang bigla na lang bumagsak si Master Wu na siyang ikinagulantang ni Xiao Zuan. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa balikat ni Xiao Zuan at nagsabing sa pang-10 nitong hakbang, sumuntok ng 9 na beses si Wu Shenhe, ngunit ni hindi man lang ito makalapit kahit na 3 talampakan man lang sa kanya, at pagkatapos nun ang ginawa niya lang ay ang igalaw ang kanyang isang daliri at ito ay namatay na. Sinabi niya na wrong wag na makipagmes sa kanya, palagi siyang gumagawa ng clear distinction sa pagitan ng kaibigan at kalaban. Makikita ang reaksyon ni Xiao Zuan, so sinasabi raw ba nitong ito ay si Chen Baixuan? At pagkatapos nun ay binasag ni Chen Fan ang mga binti ni Xiao Zuan at itinapon sa base Han Mountain. Wonderful, sambit ni Wang Chen, nagtagumpay raw ang kanilang plano. Ang Xiao family ngayon ay wala ng ibang choice kundi ang labanan si Chen Fan. Well done Xiao Chen, sambit naman ni Grandma Wang, kapag ka ang Xiao family raw ay ma-eliminate ng bastard na yun, mabubuhay pa siya ng mas matagal. Napasabi naman si Grandpa Wang sa kanyang isip na maaaring ito raw ay gumana sa ngayon, ngunit kapag ka nalaman daw ni Chen Fan ang patungkol dito, tiyak na didistansya ito sa kanilang family. What a pity, kung sana lang daw naging mas mabait siya kay Xiao Yun noon, hindi na raw sana kailangang umasa pa sa mga underhanded methods ang kanilang Wang family ngayon. Ganun pa man, tiyak na hindi raw sasaktan ni Chen Fan ang Wang family. Bakit naman daw nito exterminate ang family ng kanyang sariling ina? Sa residence naman ng Xiao family ay sinabi ni Patriarch Xiao na oo, maaaring na-offend daw ni Xiao Zuan ang taong iyon at deserve nitong mabasag ang kanyang binti. Ganun pa man, si Xiao Zuan pa rin ay parte ng kanilang Xiao family, kaya hindi nila ito maaaring isawalang bahala. Furthermore, ito ay Yanjin, mayroon silang sariling mga rules, at imposible raw na walang taong mayroong kakayahang makipag-compete sa taong iyon. Father, sabat naman ni Mr. Xiao, ano raw ba ang pinagsasasabi nito? Ngunit sumagot lang si Patriarch Xiao na maghanda ito, pupunta siya sa Mount Yan,
upang imit ang isang kaibigan at mula doon ay lumipat ang eksena sa Fifth Villa. Dito ay nagtanong si Mrs. Wang Yun kay Chen Fan kung ano ang binabasa nito, o ito ba tugon naman ni Chen Fan ito raw ay isang challenge letter. Challenge letter pagtataka naman ni Mrs. Wang Yun, o tugon ni Chen Fan ito raw ay nagmula sa isang taong matagal niya nang gustong mamit at mapag-aalamang ito ay nagmula kay Ye Qingkang. Inimbito ni Ye Qingkang si Chen Baixuan para sa isang duel sa summit ng Mount Yan, sa labas ng Yanjin. Ito ay ang founder ng Kunlun, at ang tinaguriang pinakamakapangyarihang mandirigma ng China. Ito ay ang nasa top ng China's most powerful people, at regarded bilang guardian ng bansa. Ito rin ay ang number 1 sa God's list, at hinihinalang mayroong kakayahang wasakin ang isang buong nation ng mag-isa. At sa kasalukuyan, hindi mabilang na mga martial masters mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsipunta sa China upang ma-witness lang ang magiging battle sa pagitan ni Chen Fan at Ye Qingkang, battle sa pagitan ng dalawang supreme overlords. Master sambit ni Shu magkakaroon daw ito ng battle sa mga susunod na araw kaya bakit nagre-relax pa rin ito, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na kaya niyang talunin si Ye Qingkang gamit lang ang isang kamay, wag itong mag-alala. Ano sambit ni Shu si Ye Qingkang na raw ang naging number 1 sa God's list magmula pa nung 6 years ago, hindi raw ba ito nag-aalala? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na anong magandang bagay naman daw ba ang makukuha niya mula sa pag-aalala, tama raw ba siya Sparrow? At sumagot naman si Sparrow na hindi siya makapaniwalang talagang lalabanan na nito ang kanyang old master. Siya nga pala, hindi ko alam kung ang Ye Qingkang ba na ito at si Ye Nantian na matagal nang ikinukumpara kay Chen Fan, hindi ko alam kung iisang tao lang ba sila o hindi. Ngunit sa napansin ko kasi magmula nung lumitaw ang pangalang Ye Qingkang ay hindi na nabanggit pang muli ang pangalang Ye Nantian, kaya hula ko iisang tao lang sila, pinalitan lang ng pangalan, ngunit maaari rin namang hindi. Sinabi ni Chen Fan na 5 taon na siyang inoobserbahan ni Ye Qingkang at hinihintay lang siya nito na maging mas malakas pa nang magamit siya nito, magamit nito ang kanilang magiging laban, upang tuluyan na nitong maabot ang Earth-level deity. Nagtanong si Sparrow kung paano ito nalaman ni Chen Fan. Ngunit sumagot lang ang ating bida na hindi raw ba't si Ye Qingkang din mismo ang may paka na sa God's list. Chen Fan dagdag naman ni Sparrow, talaga raw bang ito ay isang reincarnation ng isang ancient sage o beast gaya ng sinasabi ng kanyang old master? Sinabi ni Chen Fan kay Sparrow na kung ganun hindi ito pinapunta ni Ye Qingkang, tama raw ba? Ang taong iyon ay half step away na lang mula sa pagiging isang ganap na Earth-level deity kaya naghintay ito ng ganito katagal. Ayaw nitong siya ay magpigil sa magiging laban nila, gusto nitong gamitin niya ang kanyang full power upang ma-push ito sa next level. Tama yun, tugon naman ni Sparrow, hindi siya pinapunta, pumunta raw siya ng kusa. Sinabi ni Chen Fan na bumalik na ito, si Ye Qingkang ay isang martial artist na matagal nang nag-aasam na maging isang Earth-level deity, kaya sa magiging laban nila ay hindi siya mag-hold back, ayaw niyang maging disrespectful. Naiintindihan ko, tugon ni Sparrow sabay hakbang paalis. Idinagdag na ang kanyang old master ay tumungo sa Deity Burial Valley ng Kunlun, ilang taon na ang nakalilipas at magmula noon napakalaki na ng pinagbago nito, kaya maging maingat daw si Chen Fan at pag-alis ni Sparrow ay napasabi si Chen Fan na tiyak na mayroong maraming nakatagong baraha si Ye Qingkang, ganun paman, hindi nito alam kung ano ba talaga ang kaya niyang gawin. Makalipas ang 3 araw sa paanan ng Mount Yan ay hindi mabilang na mga tao ang madalas na tumitingala sa tuktok ng bundok. Sabik na ma-witness ang gaganaping battle sa pagitan ng dalawang nilalang na kasalukuyang nakatayo sa tuktok ng martial world, at makalipas nga ang ilang sandaling paghihintay, sa wakas ay dumating na si Chen Fan. Sumigaw si Master Ye na bilisan na nitong umakyat, at makikitang paakyat na si Chen Fan. Nagkatitigan ang dalawa, nagsimula na ang laban sa pagitan ng dalawa kahit na malayo pa sa isa't isa. Ang laban sa pagitan ng dalawang immortals ay hindi limitado ng distansya. Ano sambit ng mga tao, ginawa nilang solid substance ang kanilang mga soul energy. Ye Qingkang sambit naman ni Chen Fan, ito lang daw ang nag-iisang tao sa buong mundo na maaaring makasukol sa boundary ng kanyang immortal spiritual will. At sinabi naman ni Master Ye na may nabasa raw siyang ancient book na nagsasabing ang mga ancient cultivators ay mayroong sariling cultivation arts na mayroong kakayahang i-nurture ang kanilang mga kaluluwa at nagagawa nila itong i-transform bilang isang metal knife,
na mas malakas pa kaysa sa isang tunay na espada at base sa nakikita niya ngayon, mukhang totoo raw pala talaga ang hula niya. Nagcast ng isang wind art nagsabing ito ay ang kapangyarihan ng isang mortal god, na siya namang ipinag-alala ni Sparrow ang kanyang Old Master raw ay hindi pa isang Earth-level deity kaya kapag ginamit nito ang kapangyarihan ng isang mortal deity nire-risk nito ang kanyang buhay, mamamatay ito pagkalipas ng 3 oras. Ngunit sinabihan lang ni Chen Fan si Master Ye na tumigil na ito sa paglalaro ilabas na nito ang kanyang full power. Ipinirform ni Chen Fan ang first form ng Apex Martial Arts upang sanggahin ang Heaven and Earth Whirlwind ni Master Ye na siya namang ikinagulat ng lahat. Nag-release ng Divine Chi si Master Ye na siyang nagdulot ng pagyanig ng lupa. Nagcast ng isang technique Chen Baixuan sigaw niya inaamin niya rong ang lakas na mayroon nito ay higit pa kaysa sa kanyang inaasahan, ngunit titingnan niya raw kung mawiwithstand nito ang Earth's power sabay hagis ng mga bundok na siya namang ikinamangha ng mga tao kanina raw ito ay nagsummon ng whirlwind gamit lang ang isang kamay at ngayon naman ay naghahagis ito ng mga bundok, talagang ito raw ay isang tunay na heavenly being. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na pagmasdan nito kung paano niya ito wasakin sabay infuse ng chi sa kanyang kanang kamay ginawang isang dambuhalang espada nagpakawala. Hati na siya namang labis na ikinamanghan ng mga tao na wasak na naman daw nito ang power of Earth. Nag-perform na naman uli ng isa pang teknik si Master Ye gamit ang yin-yang fusion ng Heaven and Earth. Nagpakawala mararamdaman ang matinding pressure na iniimit ng atake habang papalapit kay Chen Fan. Wonderful sambit niya hindi niya raw lubos maisip na makaka-encounter siya ng ibang taong mayroon ding kakayahang kontrolin ang kapangyarihan ng Heaven and Earth ganun paman. Inilabas niya ang gourd nagpakawala ng mga flying swords, sinalubong ang atake ni Master Ye, at binigyan uli ng command ni Chen Fan ang kanyang mga flying swords na umatake nag-perform ng isang protective formation si Master Ye upang sanggahin ito gamit ang 12 ng secret treasures na nakuha niya mula sa iba't ibang sect ng China. Nagtagumpay siya sa pagharang, ngunit umatake lang uli si Chen Fan gamit ang flying sword. Hasambit naman ng mga tao kapag nagpatuloy pa ito tiyak na matatalo si Ye Qingkang, nawasak na ang protective formation. Dineflect ni Master Ye gamit ang isang espada ang isa pang flying sword na paparating. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip ang isang ordinaryo lang na artifact ay walang kakayahang i-block ang kanyang attack kahit nga raw ang isang mid-grade Dharma artifact ay mawawasak kapag sinubukan itong i-block. Hindi raw ba kaya na ang artifact na ito ay isang superior grade Dharma artifact? Nagpakawala uli si Chen Fan sumugod nag-release din ng isang teknik si Master Ye gamit ang isang artifact hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip so talaga palang ito ay isang superior grade artifact. So mukhang ito raw pala ay napakaswerte, ganun pa man ito ay hindi matutulungan ng kanyang swerte rito, at lalo na ng artifact na mayroon ito sumugod gamit ang dragon form nagpalitan ng atake. Nagpakawala ng isang suntok si Chen Fan sa sanggahin ni Master Ye gamit ang artifact, at umatras ng bahagya. Hasambit ni Master Ye sa kanyang isip kahit na ang pag-block lang sa atake nito ay nagpamanhid na sa kanyang mga kamay, napamura ng biglang nagcast na naman ng isang spell si Chen Fan shit siya raw ay wide open. Sumugod si Chen Fan gamit ang 9th form ng Apex Martial Arts, sinalo ng direkta ni Master Ye na pasuka ng dugo tumilapo ng ilang metro bumangga sa isang bundok. Ano sambit ng mga tao na talo na raw ba si Ye Qingkang? Mansambit naman ng iba talagang si Chen Baixuan daw ay unstoppable. Ganun pa man may napansin si Chen Fan ito raw ay napaka-strange hindi niya raw naramdaman ang impact na tila ba nakasuot ng isang spirit armor si Master Ye. Haha not bad sambit ni Master Ye sabay lipad pabalik ano sambit ng mga tao buhay pa rin si Ye Qingkang. Chen Baixuan sigaw ni Master Ye ito raw ay mayroong earth level deity body siya rin naman, mayroon itong mga treasures, siya rin naman. Marami itong alam na Dharma spells habang siya naman ay mayroong alam na maraming secret arts mula sa buong China. Sa ngayon siya ay isa ng peak stage immortal at mayroong kakayahang gumamit ng mga arts ng walang limitasyon. Kaya paano naman daw ba ito makakakompete sa kanya ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang connate body, ang connate realm, at connate power, ang maging isang tunay na connate spirit being, ito raw ay lakang pagdating sa mga bagay na iyon. Ye Qingkang kahit na ito ay maging isa parong ganap na earth level deity hindi pa rin ito may kukumpara sa kanya,
paano pa raw ba kaya sa fake na Earth-level deity realm na mayroon ito? Sa araw na ito ay ipapakita niya raw ang kaibahan nilang dalawa sabay release ng isang teknik. Sinalubong ito ni Master Yi gamit ang Killing Blood Fist. Hasambit ng mga tao talaga raw palang si Ye Qingkang ay isang outstanding person na nagdo-dominate sa mundo na abot na nito ang Earth-level deity body at half-step away na lang mula sa pagiging isang ganap na Earth-level deity. Still saad naman ng iba si Chen Baixuan pa rin ay mas makapangyarihan. Nagawa nitong masuppress si Ye Qingkang magmula nung umpisa pa lang. Sumugod si Master Ye nagpalitan ang dalawa, damit sigaw ni Master Ye pareho raw silang mayroong Earth-level deity body ngunit paanong nangyaring mas malakas pa rin ito sa kanya, at sumagot naman si Chen Fan na sinabi niya na, wala itong alam pagdating sa tunay na cultivation. Bullshit sigaw ni Master Ye sabay sugod Ye Qingkang sambit ni Chen Fan talaga raw bang iniisip nitong ang Earth-level deity body at spirit armor na mayroon nito ay sapat upang pigilan siya sabay activate sa 5 elements thunder seal masama ito sambit naman ni Master Ye sa kanyang pagkabigla nag-release ng napakakapal na divine chi upang depensahan ang kanyang sarili. Napaatras ng ilang metro nakasurvive si Ye Qingkang sigaw ng mga tao hindi pa ako tapos sigaw naman ni Master Ye. Sinabi ni Chen Fan na ang manalify nito ang kanyang lesser 5 elemental thunder malamang ang spirit armor na mayroon nito ay at least isang mid-grade spirit artifact. Ye Qingkang alam niya rong gusto nitong gamitin niya ang kanyang thunder arts upang tuluyan na nitong maabot ang earth level deity pues pagbibigyan niya raw ito, titingnan niya kung magtatagumpay ba ito. Inactivate ni Chen Fan ang kanyang thunder artifact nagpakawala ngunit sumigaw lang si Master Ye na lakasan pa nito. At ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan. That was great sambit ni Master Ye Qingkang pakiusap wag daw itong tumigil nagpakawala ng pangatlong Thunder Strike si Chen Fan inactivate ni Master Ye ang lahat ng mga artifacts na mayroon siya nagsabing ang ilang dekada ng kanyang cultivation ay intended para lang sa sandaling ito let's go. Tumama ang atake ni Chen Fan nagkaroon ng pagsabog na wala ang peak ng bundok na kinatatayuan ni Master Ye at makikita ang reaksyon ng ibang mga martial masters. What a terrifying power sambit ng isa paano ito naging ganito kalakas, sinabi ng isa na ang lightning nito ay binura ang tuktok ng bundok na iyon, at napatanong naman ang iba kung nasaan si Master Ye. Makikita ang kinaroroonan ni Master Ye ano tapos na raw ba natalo na ba si Ye Qingkang? Hindi sigaw naman ng iba pa ito ay buhay pa mukhang sa sandaling ito ay masasaksihan nila ang isang greatest miracle na nangyayari lang sa loob ng libo-libong taon. Habang inoobserbahan naman ni Chen Fan ang katawan ni Master Ye. Tumayo si Master Ye nagsabing matapos ang mahigit 100 taon sa wakas naabot niya na ang puntong ito sabay release ng matinding energy umangat ang buhok kumislap ang mata Chen Baixuan salamat sa pagtulong sa kanya sa wakas siya na ngayon ay isa ng ganap na earth level deity, nag-transform na siyang labis na ikinabigla ng lahat ng mga martial grandmasters na nanunood. Idinagdag ni Master Ye na 103 taon na ang makalipas mula nung siya ay maging isang cultivator, na natili siyang focused ibinuhos ang lahat ng mayroon siya sa loob ng 300 battles na pinagdaanan niya so far, kung hindi lang dahil sa mga relics at artifacts na na-discover niya sa Deity Burial Valley, tiyak na malayo-layo pa ang babagtasin niya. Sa dulo ng landas ay mayroong nakakubling isang magandang pagkakataon, ang katapusan ng isang lumang buhay ay ang simula ng isa pa. Sinabi ni Chen Fan na ang rason kung bakit ito nag-ascend ay hard work at swerte, hindi na kailangang pasalamatan pa siya nito. Well tugon ni Master Ye maaaring iyon daw ay totoo ngunit kahit na, hinding-hindi niya makakalimutan ang kabaitan nito. Ano gusto pa rin daw ba nitong ipagpatuloy nila ang battle na ito, pagkatapos niyang maging isang ganap na earth level deity natatakot daw siyang ang magiging laban nila ay magiging one-sided na? Si Chen Fan daw ay mayroon ng earth level deity na katawan at soul power mayroon na lang isang bahaging kulang, ano raw ba kaya kung maghintay muna ito ng ilang taon. Ganun pa man sinabi lang ni Chen Fan na hinding-hindi nito maiintindihan ang kanyang mga abilities at ambitions, maaari siyang maging isang golden core o kaya naman isang nascent soul cultivator kahit kailan kung kailan niya gusto, ganun pa man iyon ay pointless para sa kanya. Sa pagdaan ng panahon malalaman at maiintindihan nito ang kahalagahan ng isang solid foundation. Ye Qingkang maaaring naabot na nito ang heavenly stage ngunit iyon ay hindi nangangahulugang mayroon na itong karapatang magyabang,
Sa araw na ito ipapakita niya kung ano ang tunay na kapangyarihan sabay pakawalan ng isang fist technique na agad namang sinalubong ni Master Ye. Kung ganun sige Chen Baeksyun sigaw ni Master Ye kung ganun ipapakita niya raw dito ang true power ng isang ganap na earth level deity sabay uling nagpakawala. Nagkaroon ng pagsabog. Lumipad si Master Ye paitaas, umangat pa raw sila walang masyadong lugar dito. Okay tugon ni Chen Fan at agad na sumunod. Nag-release ng isang teknik si Master Ye nagpakawalan ng isang slash si Chen Fan, na siyang nag-nullify sa atake ni Master Ye. Sinabi ni Chen Fan na kung hindi ito mag-iingat sa kung gaano katinding kapangyarihan ang gagamitin nito mula sa heaven and earth ito ay maa-assimilate sa will ng mundong ito. Silang mga cultivators ay hindi dapat na tumigil sa pakikipaglaban, ngunit ang kapangyarihan na mayroon ito ay kapangyarihan lang ng surface ng mundo ito. Ano naman daw ba ang espesyal dito? Ikaw ay lubhang napakayabang Chen Baeksyun sigaw ni Master Ye sabay release ng matinding divine energy at idinagdag na ang rason kung bakit hindi pa ito tuluyang nagiging isang ganap na earth level deity ay dahil sa hindi nito nirerespeto ang kapangyarihan ng mundong ito ngunit nagdash lang si Chen Fan at nagsabing kung hindi ito naniniwala sa kanya pues ipapakita niya rito. Ngunit tumawa lang si Master Ye nagcast ng protective energy. Naghandang sumuntok si Chen Fan binasag ito, ngunit sinabi lang ni Master Ye na ito ay useless sinabi niya na hindi nito maiintindihan ang kapangyarihan na mayroon ang isang ganap na earth level deity. Nagcast ng isang spell sinalubong si Chen Fan, Chen Baeksyun sigaw niya talagang ang mga teknik na mayroon ito ay talagang nagmula sa mga sages. Ngunit hindi nito ma-overcome ang agwat sa pagitan ng kanilang mga cultivation realm. Tinamaan si Chen Fan napa at ras napasukan ng dugo. Sinabi ni Master Ye na sumuko na ito hindi kahihiyan kung ito ay matalo laban sa isang earth immortal deity. Ano ikaw, isang immortal deity? Patanong na sambit naman ni Chen Fan Ye Chingkang maaaring ito raw ay ang unang tao rito sa earth na makaka-witness sa arts ng true martial celestial sect dapat maging honored daw ito sabay release ng matinding divine lightning energy ipinirform ang true martial divine fist nagpakawala ano sambit ni Master Ye ito raw ay hindi isang teknik na nagmula sa human world ito ay napaka mapanganib. Ang fist na ito ay madali lang na masusurpass ang restraints ng mortal world na ito at wawasak sa heavens mismo. Nagcast siya ng protective energy upang i-block ito nag-shatter, napasabi sa kanyang isip na ang teknik na ito ay mayroong kakayahang mag-interfere sa kanyang spiritual connection sa mundong ito. Nag-release siya ng divine energy ipinirform ang True Monarch Solar Seal nagpakawala sinalubong ang atake ni Chen Fan. Nagkaroon ng pagsabog na pasabi si Master Ye sa kanyang isip na ang True Martial Divine Fist nito ay kasing tigas ng bakal, at sa kabila ng katotohanang higit na mas makapangyarihan ang sa kanya, ito ay kasing rupok lang ng isang glass. Ito ay hindi isang earth level deity ngunit paanong nangyaring ganito ito ka-terrifying saan nagmula ang Divine Fist na ito. Kahit na ang kanyang earth level deity body ay halos hindi ma-handle ang true martial divine fist nito at nagpakawala uli ng isa pang divine fist si Chen Fan. Sinabi ni Master Ye na ito ay hindi isang earth level deity paano siya nito matatalo, nagpakawala ng isang teknik ngunit binasag lang ito ni Chen Fan, sumigaw na ang lahat ng bagay ay useless sa harap ng true martial divine fist. Ang earth level deity body ni Master Ye ay halos na-crack na mula sa atakeng iyon. Ipinirform ni Chen Fan ang third fist agad na nagpakawala. Bring it on sigaw naman ni Master Ye nagcast din ng isang teknik pinakawalan. Mayroong bumagsak nagkaroon ng pagsabog at napatanong ang mga martial masters kung sino ang natalo at nabigla sila nang makitang bumababa na si Chen Fan. Ano sambit nila so yung bumagsak sa Mount Yan ay si Ye Chingkang ano natalo si Ye Chingkang. At hindi sila makapaniwalang ang legendary earth-level deity na si Ye Chingkang na tinaguri ang Guardian of China sa loob ng ilang dekada ay natalo. Tumapak na sa lupa si Chen Fan nagbawa ang ibang mga masters nag-congratulate ito raw ngayon ay isa ng alamat na nag-rise sa tugatog ng mundo. Congratulations Celestial Master Chen at makikita ang reaksyon ni Chen Fan. Sinabi niyang magmula ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang proteksyon ang silangan. At hindi niya hahayaang mayroon pang magdulot ng gulo rito kahit na isa pang god at ang sino mang mag-violate sa rule ay mamamatay. Naiintindihan namin Immortal Master Chen tugon naman ng ibang mga martial masters at ilang sandali pa ay makikitang inal alayan ni Sparrow si Master Ye.
Napansin ni Chen Fan ang ekspresyon ni Sparrow nagsabing wag itong mag-alala hindi mamamatay ang master nito, ngunit ito ay aabutin ng at least 3 taon bago tuluyang maka-recover na siya namang nagbigay ng relief kay Sparrow. Sinabi ni Chen Fan sa mga taga-Kunlo na hinamon siya ni Master Ye sa isang battle. Iyon ay hindi isang life and death battle, gusto lang nilang matuto sa isa't isa. Ang Kunlun at ang Ye family ay mananatili rito sa China. Ang sinumang mang-offend sa kanila ay katumbas na rin ng pag-offend sa Baekhyun sect at personal niyang kakatayin ang mga ito. Immortal Master Chen sambit ni Patriarch Xiao, kasalanan niya ang lahat ng ito, nakahanda siyang i-take ang buong responsibilidad. Pakiusap wag na raw nitong saktan pa ang ibang members ng kanyang pamilya. Sinabi ni Chen Fan na talagang na-offend siya ni Xiao Zuan ngunit binasag niya na ang mga binti nito. Kaya tapusin na lang daw nila ang lahat dito, walang kinalaman ang Xiao family nito. Napatingin siya sa Wang family. Congratulations Old Master Wang, sambit ng isa si Immortal Master Chen na ngayon ang pinakamalakas sa buong mundo. Pagkatapos ng araw na ito ang Wang family na ang magiging pinakamalakas sa Yanjin at maging sa buong China. Xiao Fan bungad ni Grandpa Wang, tinalo daw nito si Ye Qingkang sa harap ng buong mundo at nagbigay ng karangalan sa kanilang Wang family. Pagbalik nila ay mag-o-organize daw siya ng mga party at banquets para kay Chen Fan at ililista ito sa Wang family tree. Ngunit nagbigay lang ng ganitong tingin si Chen Fan, inilabas ang kanyang gourd, nagsabing hinamak ng Wang family ang kanyang mga magulang at sinubukang i-set up siya ng ilang beses, kaya considering na mayroong blood relations sa kanila ang kanyang ina, isang tao lang ang papatayin niya, sabay pakawalan ng flying sword patungo sa leeg ni Wang Chen na siyang ikinagulantang ni Grandpa Wang. Idinagdag ni Chen Fan na magmula sa araw na ito ang Chen at Wang family ay wala ng koneksyon sa isa't isa. Kapag ka-inoffend pa uli sila ng mga ito, wag na raw silang mag-expect pa ng awa. Minura ni Grandma Wang si Chen Fan, pinatay daw nito ang kanyang tsiner. Chen Baekhyun sambit naman ni Wang Keken, pinatay daw nito ang nag-iisa niyang anak. Ipaghihiganti ng kanyang family ang pagkamatay nito, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na maghihintay siya at tumungo na sa kinaroroonan ng kanyang mga disciples, mga magulang at ni Qiyong. Makikita ang pagkagalak ng mag-asawa. Sinabi ni Mrs. Wang Yun na proud siya sa kanyang anak na si Chen Fan, ito ay ang kanyang endless pride. Alright, oras na raw upang ma-engage si Chen Fan at Qiyong. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Basehan Mountain. Xiao Fan sambit ni Qiyong, napansin niya rong pinagbibili nito ang lahat ng mga kabahayang narito. Para saan daw ba ito? Binabalak daw ba nitong bilhin ang buong Basehan Mountain? Sinabi ni Mrs. Wang Yun na ito ay ang kanyang engagement gift, at makikita ang reaksyon ni Qiyong. Idinagdag ni Mrs. Wang Yun na kinausap niya na ang mga magulang nito at nakapagpas siya silang e-engage na muna sila ni Chen Fan, wilitugon naman ni Qiyong. Tumawa naman dito si Shu, ang mukha raw ni Director Fang ay naging kasing pula na ng mansanas, at idinagdag ni Kuroki na it's quite nice na makita ang shy side ni Qiyong. Auntie Xiao Yun sambit ni Qiyong, ano raw ba ang tingin ni Chen Fan patungkol sa bagay na ito? Nag-infuse ng chi si Mrs. Wang Yun, nagpakawala ng winasak ang isang silya. Nagsabing kung hindi mag-a-agree si Chen Fan i-kick out niya ito mula sa kanilang family at tatapusin ang kanilang relasyon, at makikita ang reaksyon ni Chen Fan. Agad na lumapit kay Qiyong, nagsabing wag itong mag-alala, ito ay isa lamang engagement. Ipinapangako niyang ibibigay niya rito ang mundo once na tuluyan na silang may kasal, na mas lalo pang nagpatindi sa pamumula ni Qiyong. Ano, sigaw ng mga tao, ma-e-engage na si Chen Baekhyun? Naku, bilasan daw nila, maaari pa silang magbigay ng mga regalo. Thus, ang lahat ng mga tycoons, mga warriors at mga overlords mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsidagsa patungo sa villa ng Chen family.